Practice makes progress. Ang patuloy na pagsasanay ay nalalapit sa atin sa layunin ng Diyos. Ito po ang ating topic sa ating pong daily devotion. At ang ating pong verse na pagninilayan ay matatagpuan sa James chapter 1 verse 19. Isa na naman pong napakagandang mensahe ang ating maririnig mula sa ating Panginoon upang tayo turuan kung paano na tayo ay magiging maingat sa ating pagsasalita at sa mga bagay na dapat nating gawin na ayon sa layunin ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mabs and welcome sa ating pong daily devotion dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You. Ganun din po sa ating pong YouTube channel, Ate Mabs TV at God Loves You. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong gising at kumusta ang inyong tulog kagabi? Medyo maulan po ang panahon natin ngayon, pero mag-ingat lamang po tayo. Kung di naman kailangan lumabas, ay mag-stay lang tayo sa bahay. Mahirap na po na maulanan at ma-stranded dahil po sa mga binabahang lugar. So ngayon pong araw na ito, ihanda na po natin ang ating sarili at ang ating Bible para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pong devotion. So, buksan na po ninyo ang inyong Bible sa James chapter 1 verse 19. Sa Tagalog ito po ay Santiago chapter 1 verse 19. Kung ang Bible ninyo tulad ng Bible ko, iyan po ay matatagpuan sa page 296 ng Bagong Tipan. Sige po, simulan na po natin, no? Ang sabi po sa New International Version, James chapter 1 verse 19, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia. Santiago chapter 1 verse 19, "Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit." Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay tunay na nagpapasalamat sapagkat kami ay muling matututo mula sa iyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon, at maging malinaw sa amin ang iyong mga direksyon na nais mong tahakin namin, Panginoon. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, Lord, and fill us with your love, fill us with your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So muli po, napakaganda ng ating pong pag-aaralan ngayon na matatagpuan sa James chapter 1 verse 19. Ang sabi po sa New International Version, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Sabi naman po sa Tagalog, sa Santiago chapter 1 verse 19, "Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit." Purihin ang Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Ito isang paalala na naman para sa ating lahat kung paano tayo ay maging mahinahon, sa mga bagay na dapat nating sinasabi o ginagawa. Ang ating pong topic ngayong umaga ay pinamagatang practice makes progress. Sabi po dito, when we're in difficult situations, it isn't easy to stay calm or hold our tongues for very long. Di ba po, Lalo na pag dumadaan tayo sa mga mabibigat na sitwasyon ng buhay natin, hindi po talaga madali na maging kalmado at i-hold yung mga dila na yan para ng matagal para hindi makapagsalita ng hindi maganda. Diba, Lalo na pag nahihirapan ka, lalo na pag napoprovoke ka, lalo na pag may matinding problema, yung bibig natin hindi maiwasan na makapagsalita ng mga bagay na hindi tama o mga bagay na parang hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Na minsan pinagsisisihan natin bakit natin ito nasabi. So, pakaingatan po natin yan. At yun ay bagay na bakit ba pagka tayo ay may mga ganung pinagdaraanan, nagre-reklamo tayo, nagmumurmur, tapos ang dami nating sinasabi. Mag-ingat po tayo dyan kasi naririnig yan ng kaaway kung kaya't nanggugulo siya lalo sa atin kasi nakikita niya na may problema ka, lalo niya tayong guguluhin. Pero ito po ang tandaan natin. In James 1 chapter 19, we learn how we should respond. So be quick to listen,
Be slow to speak, be slow to anger. So maging mabilis tayong makinig, kaya nga dalawa tenga natin, maging mabagal tayo sa pagsasalita, huwag tayo agad magagalit. The world is more like the opposite. Kaya lang, yung nangyayari sa mundo natin, hindi naman ganun sa sinasabi ni James, no? Sa verse na ating binasa. Kasi ang sinasabi sa mundo, be slow to hear what others have to say. So, yun yung mundo eh. Di ba? Pag may nagsasalita, minsan di pa nga siya tapos, ikaw naman, sige, salita ka na ng salita. Kumbaga, hindi mo pa naririnig kung ano yung punto niya, ikaw naman, ang gusto mo kagad, sumagot. Di ba? And sabi, be quick to listen. Makinig muna tayo dapat, pero ang mundo, hindi ganun. Ang mundo, talagang pag may nagsalita, sige, kaya hindi minsan magkaintindihan eh. Dahil sabay nagsasalita, di ba? Minsan nangyayari yan sa mga meetings, kahit sa loob ng bahay natin, kaya hindi magkaintindihan. Parang lahat tama ang kanilang sinasabi at lahat ng opinion gusto nilang marinig. Kaya tuloy, sabay-sabay nagsasalita, wala nang nakikinig. Yan ang mundo. Ano pa ang meron sa mundo, no? Kabaligtaran. Be quick to voice your own opinions. Ang bilis nating maglabas ng opinion natin na hindi naman hinihingi. Hindi naman pa kailangan. Diba? Kaya tuloy, ang daming lumalabas na opinion. Pag sinimula ng isa, lalabas na rin yun sa isa. Hanggang sa wala nang maintindihan at wala nang natapos sa pinag-uusapan at minsan nauuwi pa sa pagtatalo at samaan ng loob. So ano pa ang sinasabi, no? Nakabaligtaran sa ginagawa ng mundo? Be quick to accuse, argue, and fight. Yun yung sinasabi natin. Na dahil sa hindi magkaintindihan, lahat naglalabas ng opinion, ang nangyayari, inaakusahan mo na yung tao, nagkakaroon ka na sa kanya ng ibang pag-iisip na parang ginajudge mo na siya, di ba? Tapos nakikipagtalo ka na. Kasi parang gusto mo, yung punto mo yung masunod, di ba? Hindi yung punto niya, ito yung tama, at dumarating na talaga nagkaka-argumento na. At umiingay na, no? Talaga yun yung sinasabi natin, walang kauuwian na maayos na usapan. Kaya nagkakagulo. And why is it so important to James that Christ's followers don't behave like this? So bakit importante kay Santiago or kay James na ang mga tagasunod ni Kristo ay hindi dapat ganito ang behavior? Kasi human anger does not produce the righteousness that God desires. Yun yung sabi niya sa James chapter 1 verse 20 or Santiago chapter 1 verse 20. Sabi niya dito, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. So pag may galit na, hindi na sa Diyos yun. Diba? Kaya tuloy, mas gumugulo, mas nagiging kalituhan sa bawat isa, tapos nagkakasamaan na ng loob, which hindi naman yun ang tunay na kalooban ng Diyos. Diba? Ayaw ng Panginoon ng ganun tayo, na nagkakaroon tayo ng kaaway, ng dahilan sa hindi tayo nagkakaintindihan. And sabi pa dito, James told his friends to get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you which can save you. Sabi sa James 1 verse 21. Kasunod lamang po. No, napakaganda kasi ng nilalaman po ng James chapter 1. Kaya kung inyo pong mababasa ang kabuuan nito, ay mas mainam na basahin po natin para mas maintindihan natin yung konteksto ng ating pinag-aaralan. So sabi po dito, kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Diba? So may itinanim sa ating puso ang Diyos. Lalo na sa ating mga mananampalataya, sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Diba po, gift or a fruit of the Spirit, itinanim sa ating puso nung tayo tumanggap sa Panginoon. Joy, peace, love, patience, diba? Gentleness, kindness, self-control. So, kabaliktaran, kung hindi natin yung gagamitin at yung bunga na yun ay hindi natin napapractice at hindi natin nagagawa, parang may mali. Di ba? Sabi nga dito, talikuran na.
ang anumang maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Kasi minsan sa mga pakikipag-usap, sa mga argumento, lumalabas yung totoong ugali natin minsan di ba? Parang naipapakita natin kung sino talaga tayo. Di ba yung behavior na parang pati ikaw nagulat, ba't ganun yung nasabi ko sa taong yun? Ba't yun yung naging attitude ko kanina? Parang may mali doon Di ba? Kaya lagi natin i-check yung puso natin. Di ba? Ano yung emosyon na meron tayo sa mga sandaling iyon? Na dapat tayo ang magkokontrol ng emotions natin at hindi ang sitwasyon. Di ba? Huwag na yung padadala. Kasi talaga namang minsan madadala ka, hindi mo namamalayan, no? Parang hindi ka naman galit nung una, pero parang unti-unti nagagalit ka na. Sabi nga, sa lahat lagi may event, di ba? May mga pagkakataon, may sitwasyon. Pero bago ka maglabas ng emosyon mo, dapat i-interpret mo muna anong emosyon ang kailangan ko ibigay sa sitwasyon na ito. Or anong emosyon ang dapat meron ako sa sitwasyon na ito para hindi magkagulo. So dapat ikaw yun. Ikaw yung magsasabi sa sarili mo kung anong emosyon ang ilalagay mo sa sitwasyon. Diba? Sabi nga kasi, yung ating pong emosyon kapag ganitong adults na tayo, meron na tayong control dyan. Kaya nga dapat daw masterin natin yan Pero pag yung mga bata pa, teenagers, yan, wala pa silang control sa kanilang mga emotions. Pero tayo, na mga adult na, dapat meron na tayo na control sa mga emotions na yan. Kaya pag-aralan talaga natin yung emosyon natin. Kasi kung di natin kilala yung sarili natin at yung emosyon meron sa puso natin, talagang madadala tayo. Diba? May isip natin, agad tayo nagre-react sa isang sitwasyon na hindi mo muna natin ina-analyze, hindi muna natin inaalam ano bang meron. Diba? Minsan, nandun ka kaagad sa nag-judge ka na, nag-accuse ka na, nakipag-argue ka na, pero teka, ano ba pinag-uusapan? Diba? Ano bang emosyon ang dapat kong ilagay sa sitwasyon na ito? Kaya iwasan natin yung mga maruruming gawa at asal natin. Kung tingin mo hindi ito tama, wag mo nang ibitaw sa iyong bibig. Diba? Kaya nga quick to listen And slow to speak. Huwag tayong agad magsasalita. Ingatan natin yung bawat salitang lalabas sa ating bibig kasi hirap bawiin yan pag nasabi mo na, pag nakapanakit ka na. Diba? Kaya mahalaga pong bagay itong itinuturo sa atin ni James, no? Ni Santiago. So, sabi pa dito, he said that if they have the word of God in them and if they are obeying it, they will be blessed. Sabi sa James 1 verse 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So may kasamang obedience. No? Ang tunay na mga anak ng Diyos, may pagsunod sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. So kung tinuturo sa atin ang bagay na ito, sundin natin. Diba? Kasi ayaw ng Diyos na dumating sa puntong tayo ay lagi nakikipag-away, na gusto mo lagi kang panalo, yung punto mo ang naririnig. Yan, o gusto mo, narinig na, gusto mo sundin nila. So hindi laging ganun. May mga pagkakataon that we also need to listen. Makinig din tayo. Nako, kailan lang po nagkaroon kami ng pagtatalo yung aking mga anak patungkol dyan. Kasi ang dating ko talaga lagi sa kanila, hindi ako marunong makinig. Di ba? So, siguro, dahil nga, nanay ako, magulang ako, parang feeling ko, teka muna, mas matanda ako sa inyo. Kailangan kayo makinig sa akin, di ba? May mga ganong pagkakataon din kasi. So, tayo, no, bilang magulang, kahit sino pa ang ating kausap, kahit mga anak natin yan, na mas bata sa atin, may mga matututunan tayo sa kanila na kailangan natin makinig din, no? Kung tingin mo sila hindi nakikinig, tingin din pala nila sa'yo, hindi ka rin nakikinig. So, paano kayo magkakaintindihan, no? Kaya kailangan, in every situation, lagi mong i-interpret muna. Ito muna, ano bang meron sa pinag-uusapan? Bakit ako dapat magalit? Bakit ako maiinis? Dapat ako mainis. Relax lang. Di ba? Kalma. Kasi minsan, talagang nag-burst yung, yung panawang anak kong bunso, teenager. So, hindi niya pa kaya talagang i-control yung kanyang emotion. At kailan ko lang nalaman yun, no? Na
Napakahalaga nun na ngayon tayo yung mga adults na kaya natin to i-control. Tayo ang mag-adjust. 'Di ba? Gawin natin ito. At pag kumalma ka, sigurado kakalma din sila. 'Di ba? Kasi kalmado ka eh. So kakalma sila, nakakahawa kasi yung emosyon, yung mga ginagawa natin. No? So napakaganda natin pinag-aaralan ngayon. So James is clear that if we are to be followers of God, we must know His Word and obey it. Kailangan kung tunay tayong mga tagasunod ni Kristo, kailangan nating alamin kung ano ang salita ng Diyos at sundin natin ito. Hindi yung pag pinakinggan natin, tapos wala lang, lumabas lang din sa kabilang tenga. Hindi man natin sinunod, hindi natin isinabuhay. 'Di ba? Tulad ng pinag-aaralan natin ngayon. Kung ito'y maaari, hindi lang ito isang beses na na-discuss na dito sa ating devotion or sa inyong church ay nabanggit na rin ito. Pero nagagawa kaya natin na sundin kung ano ang sinasabi sa ating pinag-aaralan sa James 1 verse 19? 'Di ba? Kaya mahalaga yung pagsunod para makita natin yung magiging bunga nito. Kung tayo ay susunod, ano ang mangyayari? 'Di ba? Kung hindi tayo susunod, kita na natin Kasi mas madalas yung hindi pagsunod kaysa sa pagsunod. Kaya mainam, sumunod tayo. And then, makikita natin, kung tama pala talagang sumunod sa Diyos. Kasi ito yung resulta, tumahimik ang bawat isa, naging maayos na nakapag-usap, walang away, walang argumento. 'Di ba? Masaya. Walang samaan ng loob na nangyari. So, sa susunod na magkakaroon tayo ng mga ganon, pilitin natin na magpakontrol tayo sa Holy Spirit when it comes to our emotions. Kasi yung sabi niya, from the abundance of the heart, the mouth speaks, di ba? Kung ano yung laman ng puso mo, yun talaga yung lumalabas sa bibig. Simula sa isip, sa puso, lalabas sa bibig, and then magiging action. Kaya ingatan natin yan. Okay? Now, sabi dito, that means we need to take time to listen to others and pace ourselves when we speak and keep our anger at bay. So, di ba, doon papasok yung self-control, yung gift ng Holy Spirit sa atin. Take time to listen and then process mo. Habang sinasabi ng sasalita, i-interpret mo. Sa sinasabi nila, anong emosyon ang kailangan ko ibigay dito? Ano yung dapat angkop ng hindi mag-away-away, ng hindi magkagulo, para lahat kalmado. Di ba? And isentro mo sa'yo yung issue, wag sa kanila. 'Di ba? Kasi minsan may problema. Sila yung nakikita mo sa sinasabi. Parang feeling mo sila mali. Sila yung dapat hindi mo pakinggan, dapat yung punto ko yung pakinggan nyo. Tuloy, ang nangyayari, focus ka sa iba, hindi mo na nakikita yung sarili mo para i-check yung emotion na pwede mong ibigay o ipakita sa kanila base sa pinag-uusapan. Nag-gets po ba ako? Kasi mahalaga yun Di ba? Eh, maraming nagtatalo-talo Kasi, bawat opinion mahalaga. Parang feeling nila, opinion ko to, opinion mo yan. Kailangan tama ako sa opinion ko. Yung kausap mo, yun din ang isip niya. Kailangan tama din siya. So, paano magkakaroon ng pag-aayos? Lahat gusto tama. Diba? Kaya dapat po, ikaw ang intindihin mo yung sarili mo. At hayaan mo ang Holy Spirit ang kumilos para, Lord, help me. Di ba? Parang, ayoko magkagulo. Ano ang sitwasyon ko, Lord, tulungan mo ko. Ituro mo sa akin anong emosyon ng tamang ilagay ko dito para hindi magkagulo. Para ako yung maging peacemaker. Hindi ako yung magsimula ng gulo. Di ba? At makita mo, magiging maayos yan. Kasi, hinayaan natin ang Diyos ang manguna. Kasi pag-tame ng dila na yan, yung para ma-control mo yan, hindi mo naman kaya yan Kasi dito nang gagaling sa emosyon mo yan Kaya dapat yung puso natin ayos talaga Yung ano yung laman talaga nito. Yun yung mahalagang bagay na dapat natin ipaayos. Lord, ano ba laman nito? Baka puro basura pakilinis, Lord. Kasi dahil dito, dun lumalabas yung mga salita na dapat hindi na lumalabas sa bibig ko Nakakapanakit Diba? Parang double-edged sword, yung dila mo, nakakasugat, nakakapanakit.
Diba? At ang hirap pa naman nun, pag nasabi mo na, hindi mo na mabawi. Sabi dito sa Kawikaan 10 verse 19 or Proverbs 10 verse 19, kapag marami kang sinasabi, hindi mo maiiwasang magkasala. Ang taong marunong ay nag-iingat sa pagsasalita. Yan, ang taong marunong, ang wise na tao, hindi yan maingay, di ba? Nag-iisip yan. Magsasalita siya kung kailangan. At bago siya magsalita, sinisiguro niyang naayon sa salita ng Diyos o sa karunungan ng Diyos ang kanyang bibitawan ng para hindi siya makapanakit ng kapwa. At sabi pa, sa Kawikaan 21 verse 23, ang nag-iingat ng kanyang bibig at dila ay naglalayo sa kanyang sarili sa kapahamakan. Diba? Minsan itong dila napakaliit pero ang daming pwedeng magawa na kasalanan at pwedeng mapahamak tayo ng dahil sa maling pananalita. Sabi rin sa Kawikaan 15 verse 1, ang malumanay na sagot ay nagpapalipas ng puot. Ngunit ang marahas na salita ay nagpapasiklab ng galit. Totoong-totoo, di ba? So, mapapansin nyo rin yan eh. Ako napansin ko na pag kumalma ka, kakalma yung kausap mo eh. Pero subukan mong yung kausap mo nagsasagas, bigla kang naglabas ng galit. Tingnan mo, napoprovoke siya, lalabas din siya ng galit hanggang sa nagsisigawan na kayong dalawa, hanggang sa nag-away na talaga. At wala namang natapos sa pag-uusap, di ba? Nagka-away pa, nagkagalit pa tuloy. So, mag-iingat tayo dyan. Lahat yan nasa Bible. Sabi dito, sa Efeso 4 verse 26 and 29, sa inyong pagkakagalit, huwag kayong magkasala. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Sa halip, gamitin ninyo ang mga salitang nakakabuti at angkop sa pagkakataon upang maging pakinabang sa mga nakakarinig. Di ba kung walang pakinabang, yung sasabihin mo, huwag mo na lang sabihin. Hayaan mo na yan. Pigilan mo yan. Nabibig mo, papigil mo sa Holy Spirit. Because kung ikaw lang, ang hirap pigilan yan. Kaya napakahalaga ng ating Panginoon na nasa puso natin para talagang tayo ay mapigilan sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. And sabi dito, so next time, you're faced with something that makes you angry, take James' words to heart. Tandaan natin yung kanyang sinabi na, di ba, na slow to speak, slow to anger, quick to listen. And take time to temper your emotions. Think through your feelings and arguments and humbly pray for God to help you respond with kindness and grace. Diba? Kasi kailangan kaya natin kontrolin yung emotions na meron tayo. Kasi tayo to eh. Diba? At humingi tayo ng tulong sa Panginoon para kayanin natin. At isa sa napakahalagang bagay na kailangan natin gawin ay yung magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Nang sa ganon, siya ang tutulong sa atin. Kasi kapag nasa atin ang Panginoon at lagi natin siya kasama at lagi natin pinag-aaralan ng kanyang salita, magagawa natin na maging kalmado, maging masaya, at magtiwala sa Diyos sa mga panahon na tayo ay napupunta sa ganitong klase ng sitwasyon. Matututunan natin i-control ang ating sarili because andyan ang Panginoon to remind us, andyan ang Panginoon para alam natin na ang dapat lang nating pairalin palagi ay yung pag-ibig niya, yung kagalakan na nandito sa puso natin. Diba? Yun yung dapat ipadama natin sa mga taong nakakahalubilo natin, nakakausap natin, nakakamiting natin. Diba? Kasi pag alam mo kagad kung sino ang Panginoon sa buhay mo, at ang Panginoon ay pag-ibig, pag-ibig din ang may babahagi mo sa iba. Diba? Kung wala ang Panginoon sa iyo, sigurado ang dami nating galit, sama ng loob, resentment, anger, bitterness, at yung mga bagay na yun ay hindi makakatulong para tayo ay magkaroon ng magandang relasyon sa ating kapwa. At minsan sa loob lang ng tahanan nangyayari yan. Diba? Kaya nag-aaway-away ang pamilya. Kasi walang nagpapatalo, walang nagpapakumbaba. Napakahalaga ng pagpapakumbaba dahil yan ang isa sa itinuturo ng Diyos sa atin. Ang matuto tayong magpakumbaba. Dahil ang Diyos ang number one example kung paano ang pinapractice ang humility sa ating buhay. Hindi pride. Diba kasi pag pride ang pinairal natin, tulad ng spelling niyan,
Pride. Yung I ang nasa gitna. Ang ibig sabihin, sarili mo lang ang iniintindi mo. Me, myself, and I. Makasarili tayo, di ba? At yun yung bagay na hindi gusto ng Diyos at hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po alam nyo, para magawa natin ang lahat ng ito, kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. At kung tayo ay wala pang personal na relasyon sa Kanya, yun pong dapat natin unang hanapin ang Panginoon. Sapagkat He is the only way. Diba? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. And no one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus Christ. So kung hindi natin siya hanapin at hindi siya ang tunay na maghahari sa ating buhay, mahihirapan tayo na i-control ang emosyon natin, ang buhay natin, at mabago ito ng tuluyan ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, kung hindi pa tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, yun pong una natin gawin. Tanggapin natin si Kristo bilang Diyos at tunay natin tagapagligtas. Isuko natin ang sarili natin sa Kanya, ang ating mga kasalanan, ihingi natin ang tawad, yung mga kasalanan na naging dahilan kung bakit tayo napahiwalay sa Kanya, yun po ay ilapit natin, idulog natin sa Diyos. Pakikinggan tayo ng Panginoon. Hindi po siya bingi. Siya'y nakakarinig at siya'y Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, na tunay na nagsakripisyo para sa atin upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, upang tayo iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yun lang hinihintay ng Panginoon, ang papasukin mo siya sa Kanya, ang papasukin mo siya sa iyong puso. Diba? Dahil hinihintay ng Diyos na, yes, I accept you, Lord, as my Lord and Savior. Kasi minsan nire-reject natin. Lumalapit na ang Diyos sa pamagitan ng iyong kaibigan, ng iyong mahal sa buhay, sa pamagitan ng mga tao sa paligid mo, pero patuloy mong nire-reject si Lord. At napansin mo, sa patuloy mong pag-reject kay Lord, lalong gumugulo ang buhay mo, lalong dumidilim, lalong nagiging mabigat. At kahit sabihin pang successful ka in life, pero pagdating sa ikaw na lang mag-isa, naiisip mo, parang may kulang sa kabila ng lahat ng katagumpayan ito. At bakit hindi ka na, kung bakit ang galit mo hindi nawawala sa iyong puso, at kung bakit lagi kang mainit ang ulo, sumisigaw, di ba? Punong-puno ka ng sama ng loob, resentment. Kaya po, sino ang tunay na makakatulong sa atin para makalaya sa sitwasyon na yan at sa mga pakiramdam na yan? Walang iba kundi ang Panginoon. Kung may karamdaman ka, ang kagalingan ay magmumula sa ating Diyos na buhay. Siya ang pinakamakapangyarihan na pwedeng magpagaling sa iyo. At yan po ay para sa lahat. Ang mahalaga lang, bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos na tanggapin siya sa ating puso bilang Diyos natin at tunay nating tagapagligtas. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito na ikaw ay aming nakasama sa devotion na ito. Panginoon, tulungan mo kami na magawa namin makasunod sa iyong kalooban. Turuan mo kami, Panginoon, na maging mabilis sa pakikinig at maging mabagal sa pagsagot at maging mabagal sa mga responses namin sa mga sitwasyon. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay maging daan ng kapayapaan sa bawat taong aming makakahalubilo, na nawa makita nila ang iyong presensya sa aming buhay, ng anumang aming pinag-aaralan at natututunan sa bawat araw, Panginoon, mula sa iyong salita, ay amin pong maisabuhay. Ito'y tumimo sa aming puso at maibahagi rin namin sa iba. Nawa, O Diyos, maramdaman ka ng mga tao sa paligid namin, Panginoon, sa aming pamumuhay. At nawa, matuto kami sa mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat for everything, Lord. I-bless mo po ang mga taong makakapanood nito at sa mga taong nanonood nito ngayon, Panginoon. Tulungan mo po sila. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang kanilang mga pinagdaraanan. Ikaw, Panginoon, nakakaalam kung ano ang kanilang mga sitwasyon, hinaing, Panginoon, difficulties and struggles in life. Help them, Lord. Ganun din, O Diyos, sa mga taong nakakaranas na naman ng pagbaha dahil sa bagyo na ito. Tulungan mo sila, Panginoon, na makita ang iyong kapangyarihan sa sitwasyon na kanilang pinagdaraanan. Hindi madali, Panginoon, pero isa lang ang dapat naming panghawakan na merong Diyos na buhay
dakila at makapangyarihan sa lahat na hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan kailanman. I-bless mo rin, Panginoon, ang ating Mavs TV family, ang God Loves You, ang GLU, ang God First, ganun din, O Diyos, ang bansang Pilipinas na patuloy namin idinudulog sa iyo. Pangunahan mong bansang ito, Panginoon. Ikaw ang maghari. Ikaw po ang kumilos sa buhay ng mga leaders ng bansang ito. Tulungan mo po sila, Panginoon, na makita nila na hindi sila ang Diyos. Ikaw ang Diyos at nag-iisang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Tulungan mo sila, Panginoon, na makita nila ang mga mali nilang ginagawa. Ingatan mo rin, Panginoon, ang bawat pamilya sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Dahil dito nagsisimula, Panginoon, ang mga kabataang hinuhubog upang makapagpatuloy na ipamalita ang iyong mabuting balita. Thank you for everything, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng kagalingan nagmumula sa iyo. Anumang karamdaman na meron kami, Panginoon, at sa mga taong nanonood ngayon, ikaw ang pinakadakilang doktor, Lord. Walang hihigit sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin at niluluwalhati at nais lang namin, Lord, na ibalik ang pinakamataas sa pagpuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nanood po ngayong umagang ito. Nawa po ay patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Huwag po tayong bibitiw sapagkat ang Diyos natin ay kailanman ay hindi nagpabaya at siya po ay patuloy na nag-iingat sa atin. At every 6:30 ng umaga po ay abangan ninyo ang ating pong daily devotion at I hope na makasabay kayo sa ating devotion na ito. At doon sa mga hindi pa po nakafollow sa ating Mavs TV at sa God Loves You, ay mag-follow po kayo para kapag meron tayong ganitong mga videos ay manonotify po kayo ni Facebook. And also, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, ating Mavs TV at God Loves You YouTube channel. Nandun din po ang videos na ito para anytime na kailangan nyo itong panoorin ay pwede ninyong mapanood at ma-share pa sa inyong mga mahal sa buhay upang maging pagpapala ang video na ito sa mas marami pang tao. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. If you have prayer requests, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page, ating Mavs TV or sa God Loves You, or sa comment mismo ninyong ilagay ay pwede naman. Nang sa ganun ay maisama po namin kayo sa ating pong panalangin. At meron din po kaming fellowship, online fellowship every Tuesdays and Thursdays. Magkaiba po ito ng grupo at meron tayong men's and women's group. Kaya po iniimbitahan ko ang gustong makadalo sa ating pong fellowship. Mag-message lang po kayo if you're interested to join. Kung kailangan ninyo ng community na tunay na makakatulong sa inyo, sa inyong spiritual na aspeto ng buhay, nandito po ang God Loves You at ang ating Mavs TV para tulungan po kayo dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless and always remember, God loves you.